Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kaibigan. Sa lahat ng mga nag-like sa ating mga kwento, mga nag-share at mga hindi nag-escape ng ads, sa mga bagong subscribers sa ating channel na ito, maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Totoo at tamang lahat ang mga sinabi ni Tatang Pedro, mga pare. Dahil ang mga nilalang na katulad nila ay may sapat na kakayahan upang gumawa sa atin ng hindi maganda, lalo na kung ito'y nagtataglay ng isang bertud na siyang magiging rason upang lumakas ang kanyang loob. Ang tugsong namang sabi ni Mang Gaston, kung kaya't mas lalo pang ang naalarma ang iba pang mga kaibigan ni Taykano. Sa gantong mga sitwasyon mga kaibigan, ay kinakailangan nating doblehin at papag-ibayuhin pa ang ating pag-iingat. Huwag tayong magtitiwala at maging kampante dahil malamang anumang oras ay aatake sa atin ang peligrong kagagawan ng isang nilalang na hindi natin alam at kilala. Sumang-ayon silang lahat sa mga sinabing yun ni Taykano. Totoong may mga pangyayari o mangyayari sa ating buhay na hindi natin kayang iwasan o pigilan. Pero ang tanging magagawa natin sa ngayon ay ang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Ang sabi pang muli ni Lolo Pedro. At pagkatapos no'y nagpatuloy na nga sila sa pag-iinuman at ipinagdiwang ang kaarawan ng apo ni Lolo Pedrong magtatari na si Ezekiel. Samantalang sa baryo at tahanan ng isang sabongerong may alagang kakaiba ring dalosaping panabong na si Mang Cipriano, ay makikita itong kausap ang isang sabongerong mayaman na si Don Paquito kasama ang kanyang mga tauhan sa kanilang mismong tahanan. At doy, Ano na, Cipriano? Nakahanda ka na ba? At yung iyong dalasaping panabong nadalhin sa baryo nila Kano at ibangka sa kanyang Malaginto? opo, Don Paquito. Labag man po sa aking kaloobang gawin yun, pero alang-alang sa buhay at kaligtasan ng aking asawa, ay nakahanda kong sundin ka, Don Paquito. Ganyan nga, Cipriano. Huwag kang mag-alala. Sa oras na may panalo ng iyong dalasapi ang laban niya kay Malaginto, ay tinitiyak ko sa iyong maililigtas mo ang iyong asawa sa paraang mauupirahan siya sa kanyang malalang sakit sa pamamagitan ng doktor at ng isasagawang operasyon sa kanya. Kaya naman, Cipriano, i-condition mo pang maigat ingatan ang dalasaping yan na nasa kamay mo dahil siya ang magpapabago ng inyong buhay. Hindi mo na kailangang mangisda at magsaka. Kakamal ka ng maraming pera kung may papanalo ng dalasaping yan ang kanyang laban kay Malaginto. Sumagot naman sa kanya si Mang Cipriano at sinabi nitong, ang totoo, Don Paquito. Oo, lumaki akong isang sabongero at nagkaedad ng ganto. Pero hindi mahalaga sa akin ang magkaroon ng sobrang dami ng pera. Dahil para sa akin ang buhay ng mga taong mahal ko sa buhay ang higit na mas importante, at natuto na akong makontento sa kung anong meron ako. Napangisi itong si Don Paquito sa kanyang isinagot na yon at sinabi nito sa kanyang, Pinatatamaan mo ba ako, Cipriano? Oo. Sabihin na nating tama, totoo yung mga sinasabi mo. Makontento o kontento ka na sa kung anong buhay meron ka? At ano ang naging masamang bunga ng pagiging kontento mo, Cipriano, sa buhay? Nagkaroon ng malalang karamdaman ng asawa mo at ito'y kinakailangang maoperahan at malaking halaga ng pera ang kailangan mo ngayon, Cipriano. Tama pa ako? Dapat mo pa bang ipagpatuloy ang para sa akin ay maling paniniwala mong makontento sa kung anong meron ka? Dahil kung wala ako na merong maraming pera o kayamanan, ay paniguradong nababaliw ka na ngayon kung saan ka kukuha ng perang pang-opera sa iyong pinakamamahal na asawa. oo, Don Paquito. Hindi ko makakalimutan kailanman ang tulong na gagawin mong yan sa aking pamilya. Pero ang tulong mong yan ay may kapalit. Oo, wala akong maraming pera, pero nasa akin ang pangangalaga ng isang panabong na ngayon ay pinagkakainteresan mong ibangga kay Malaginto. Para sa akin, Don Paquito, maswerte pa rin ako dahil sa lahat ng mga sabongero rito sa aming baryo ay ako lang ang pinalad na magkaroon ng isang kakaibang panabong. Pwes, patunayan mo. Patunayan mong totoo ang lahat ng mga sinasabi mong yan.
Cipriano, pabagsakin mo sa pamamagitan ng sinasabi mong kakaibang dalosapi mo ang katanyagan ni Tercio de la Reva alias Kano. Bukas ng umaga, babalik ako rito upang isama ka sa tahanan ni Kano. Pagkatapos na sabihin yon, ni Don Paquito kay Mang Cipriano, tumalikod na ang mga ito at naglakad palayo ng kanilang tahanan. Walang kamalay-malay itong si Mang Cipriano na ang taong si Don Paquito ay isang tusong mayaman. Dahil Ulolo ka, Cipriano, honghang, wala kang kamalay-malay na manalo o matalo man ang kanyang dalosapi. Sa maraginto ni Kano ay hindi ko tutuparin ang aming usapan. Ano ako, gago? Wala siyang magagawa kung hindi ako tumupad sa aming usapan. Utale, wala naman kaming ginawang kasulatan na siyang magiging katibayan. Oo, ang pupong Cipriano, kawawa ka. Mamamatay ang asawa mong dilat ang mga mata. ang masaya at nakangising sampit ni Don Paquito sa kanyang sarili. Samantalang sa aming tahanan ay binisita ng dalawang Mang Clarito at Mang Octavo si Itay. Pumwesto kaagad sila sa mga upuang nasa silong ng malaking punong na sasaklaw ng aming bakuran. Ipinagtimpla kaagad silang tatlo ng maiinom na mainit na kape ni Nay Stella at Toy, Paring Octavo at Paring Clarito. Kumusta na ang naging lakad nyo sa baryo ng isang sapungerong may alagang kakaibang panabong? Sa baryo na Cipriano? Ang tanong ni Itay sa kanilang dalawa. Naunang nagsalita itong si Mang Octavo at sinabi nitong, Paring Kano, ayon sa aming pagtatanong-tanong o pag-iimbestiga patungkol kay Cipriano, meron nga itong dalosaping kakaiba. Meron nga itong dalosaping kakaiba makipaglaro. Marami na rin itong tinalo at hindi rin matatawaran ang bilis at galing nito sa salpukan. Kaya lang anong problema sa kanya, Paring Octavo? Tanong kaagad ni Itay Kano kay Mang Octavo. Paring Kano, may malaking pinagdadaan ang problema ngayon si Cipriano. Dahil nagkaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang asawa at ito'y kinakailangang maoperahan ng doktor sa lalong madaling panahon. At sa ganoong kalagayan ni Cipriano, Paring Kano, ay doon naman umeksena ang mayamang tusong si Don Paquito. Ganoon ba, Paring Octavo? At ano ang naging papel ni Don Paquito sa buhay ni Cipriano? Paring Kano, sa pamamagitan ng pera ni Don Paquito, ay pinangakuan niya si Ciprianong siya ang magbabayad sa hospital para sa isasagawang operasyon ng kanyang asawa. Ngunit may isang kondisyon, at ang kondisyon yon, Paring Kano, ay kinakailangang maipanalo ng kanyang dalosapi ang magiging laban nila ni Malaginto dito mismo sa ating baryo. Sinundan kaagad ni Mang Clarito ang mga sinabing yun ni Mang Octavo at kanyang sinabi kay Itay ang mga katagang, Maganda na sana ang planong yun ni Don Paquito, Paring Kano, pero meron lang kaming inaalala. Sumagot naman kaagad sa kanya si Itay at sinabi nitong kung totoong tuso itong si Don Paquito, mga pare, ay maaaring hindi siya tumupad o tutupad sa kanyang usapan o tutupad sa kanilang usapan ni Cipriano. Manalo man o matalo ang kanyang dalosapi sa ating Malaginto ay hindi siya magbibigay ng perang pang-opera sa asawa ni Cipriano, di ba? Kano na nga, Paring Kano. Ang sagot ni Mang Clarito, Wes, Paring Octavo at Paring Clarito. Kagaya ng mga nauna, kayong dalawa ang inaatasan kong gumawa ng solusyon para may sakatuparan ang operasyon ng asawa ni Cipriano. Pumunta kayo sa hospital o sa kanilang mismong baryo. Sadyain niyo ang kausapin si Cipriano. Tulungan niyo siya. Bayaran niyo ang halaga ng perang gagamitin para sa operasyon, sa kanyang mga gamot o gamot ng kanyang asawang iinumin hanggang sa ito'y tuluyang gumaling. Gagawin natin yun nang walang anumang hinihinging kapalit sa pamamagitan ng mga ipong perang na ipanalo ng ating Malaginto. Naging panaag ng matinding kasiyahan ang itsura ng dalawang sinamang Octavo at Mang Clarito nang marinig nila ang mga sinabing yun ni Itay Kano. Paring Kano, ang tungkol kay Cipriano at sa kanyang panabong pala. Paring Clarito, hihintayin natin sila na pasyalan ako dito sa aming bahay at sabihing ibabangga nila ang kanilang dalosapi sa ating Malaginto. Basta't mga pare, mag-iingat kayong palagi dahil alam naman nating may peligrong darating sa ating grupo. Ikaw rin, Paring Kano, mag-iingat rin kayo ng iyong pamilya
At pagkatapos na sabihin yun ni Mang Octavo kay Itay, ay tumalikod at nagpaalam ang mga ito. Naiwang nag-iisip si Itay sa posibleng mangyayari sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Samantalang isang mamang residente ng aming baryo ang ginabi na ng uwi matapos itong maglukad sa kanilang bundok. Si Mang Oscar, naglalakad na ito sa daan pauwi sa aming baryo, ay biglang meron siyang naaaninag sa unahan ng daan. Nakikita niya ito sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang dalang sinaunang di bateryang flashlight. At ang taong yun ay walang iba kundi ang antingerong kriminal na nawisan ng ganap na aswang na si Douglas Estillor. Nakakatakot ang kanyang hitsura nang lilisik ang kanyang nagbabagang mga mata. Nakalabas o nakausli ang kanyang matutulis na mga pangil at ang kanyang mahahabang mga kuko. At parang masama ang kanyang pinabala kay Mang Oscar. Nahintakutan si Mang Oscar sa kanya, kung kaya't binitawan niya kaagad sa gilid ng daan ang kanyang dalang sakong merong lamang kung ano. At kaagad niyang hinugot ang kanyang matalas na itak sa loob ng kalubang nakasabit sa kanyang tagiliran. At kanya itong iniumang kaagad sa kriminal na aswang, sabay wikang, Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Sumagot naman ito sa kanya ng mga katagang, Ang preskang dugo mo. Ang preskang dugot ng alamang loob mo lang. Ang kailangan ko ngayong gabi upang maibsan ang aking nararamdamang matinding uhaw at gutom, tanda. Naalarma si Mang Oscar, kung kaya't mas lalo pa nga niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa puluhan ng kanyang itak. Hindi, dyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mong ibaon ko sa iyong katawan itong aking matalas na itak. Hindi siya pinansin ng kriminal at aswang na antingero. Salit ay bigla na lamang itong naglaho sa dilim at lumitaw sa kanyang likuran. At sa angking kakaibang lakas nito walang kahirap-hirap nitong pinali ang liig ng kaawawang matanda at tumilapon sa gilid ng daan ang kanyang pag-aaring matalas na itak, pati haya itong bumagsak sa lupa. At pumaibabaw naman sa kanya ang aswang na si Douglas. Sa pamamagitan ng kanyang matutulis na mga kuko ay kanyang pinutas ang dibdib nang nooy wala ng buhay na matandang si Mang Oscar, hanggang sa malantad sa kanyang paningin ang preska at mainit nitong dugo. At umuusok pa ang mga lamang loob nito. Para sa kanya isa itong masarap na putahing nakapatong sa mesa. Kinain ng hayok na hayok sa lamang loob na aswang na antingero ang mga lamang loob ni Mang Oscar. At sinaid nito ang kanyang mga dugot mga laman. At iniwan niya ito sa gitna ng daan ng bundok na parang walang nangyari. Umanda kayo, Kano. Ikaw at ang mga kaibigan mo. Dahil matutulad kayo sa matandang pulubing ito, uubusin ko rin ang inyong mga lamang loob. At pagkatapos na sabihin yon ng aswang sa kanyang sarili, ay pumasok ito sa loob ng madilim na kakahuyan, hanggang sa ito'y bigla na lamang naglaho doon. Kinaumagahan, naghanda na si Mang Remedios na umahon sa bundok upang sana ipastol ang kanyang nag-iisang alagang kalabaw, nang sa hindi inaasahay bumungad sa kanyang paningin ang kalunos-lunos at kaawa-awang bangkay ng aming kabaryong si Mang Oscar. Natataranta itong tumatakbo pabalik sa aming baryo upang ibalita sa lahat ang kanyang nasaksihan, at yun ay mabilis na kumalat sa aming baryo maging sa iba pang mga bayan na sakop ng aming probinsya. Inisip ng mga tao at naging usap-usapan ng mga ito na maaaring isang baliw o di kaya'y aswang ang may gawa noon kay Mang Oscar. Ngunit ang iba naman ay sinasabi ng mga itong maaaring mabangis na hayop sa gubat ang pumatay at kumain sa mga lamang loob ng aming kababaryo. Ngunit ayon kay Tay Kano, nagpaparamdam na siya mga pare, at alam kong siya ang may gawa nito kay Oscar. Sinadya niya ito para tayo'y masindak. Sumagot naman kaagad si Lolo Pedro at sinabi nitong, Tama ka riyan, iho. Kano? Dahil nanggaling kami kanina sa lugar kung saan pinatay si Oscar. At sa lugar na yon ay may nararamdaman akong naiwang presensya ng may gawa noon sa kanya. At tama ang aking hinala. Nag-iisa lang siya. Ngunit mapanganib sa taglay niyang kakaibang kakayahan bilang isang antingerong aswang.
At maaaring kaya niyang mangbiktima ng higit pa sa isa sa loob lamang ng isang gabi lang. Sumagot naman kagad si Mang Tonyo at sinabi nitong, Pero sino siya? Taga saan siya? papaano natin siya mapipigilan kung ni isa man sa atin ay hindi natin siya nakikilala? Tama si paring Tonyo mga pare. Kung sino man siya at kung nasaan siya ngayon, ayon ang aming tatrabahuin ni paring Ambrosio. Habang wala pang laban ng ating malaginto, kinakailangan natin siyang unahan bago niya tayo atakihin. Ang sabi naman kagad ni Mang Gaston. Nagsalita naman ang dalawang magkaibigang sina Mang Omar at Mang Gregorio. At sinabi ng dalawang kagaya ng binabalak ni Mang Gaston at Mang Ambrosio. Ayun din ang kanilang gagawin. Maraming salamat mga kaibigan. Alam kong hindi biro ang inyong gagawin yon. Mahirap maghanap ng isang taong hindi natin kilala. Pero sana'y magtagumpay kayo. Ang sabi ni Itay. Basta't palagi lang tayong mag-iingat. Dublihin natin ang pag-iingat. Sabi pang muli ni Lolo Pedro. Nang biglang kumahol ang aming nag-iisang alagang asong si Tagpi. At halos magkakasabay-sabay silang napatingin sa labas ng aming nakasaradong pintuang bakod. At do'y nakita nila Itay, ang isang mamang kaidara ni Itay Kano. At may kasama itong isang matabang matanda at parang mayaman. At sa mismong likuran ng matandang mayamang yon ay makikita ang dalawang tauhan nito. Mga pare, may bisita tayo. At alam kong si Malaginto ang pakay nila. Ang sabi ni Itay Kano. Bakit paring Kano? Sino ba sila? Ang ibig mo bang sabihin ay nakikilala mo sila? Oo, paring Alfredo. Ang matandang yan, ang matandang mayaman na yan ay si Don Paquito. At ang kasama niya isang sabongerong si Cipriano na mayroong alagang isang panabong na kung tawagin ay Dalosapi. At si Malaginto ang kanilang sadya. Dumito muna kayo mga pare at pagbubuksan ko lamang muna sila ng aming pintuang bakod. At nang makapasok na ang mga ito'y, naunang nagsalita itong si Don Paquito kay Itay. At sinabi nitong, Magandang umaga sa inyo, Kano. Iyo. Ako si Don Paquito. At itong kasama ko si Cipriano. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Masyado kasing importante para sa akin ang oras na ito. Kano, naparito kami upang sabihin sa inyo, lalo na sa iyo, na ngayong darating na linggo ay gusto naming ibangga sa inyong Malaginto ang panabong ni Cipriano, isang Dalosapi. Sumagot naman kagad sa kanya si Itay. At sinabi nitong, pagdating sa mga usaping kagaya niyan Don Paquito, ay wala po tayong magiging problema. Sige po, payag po ako sa gusto niyong mangyari. Maraming salamat sa iyo, Iho. Magkita na lang tayong muli ngayong darating na linggo sa inyo mismong sabungan. At ng mismong oras na yon, ay nagpaalam na ang mga ito kay Itay Kano at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit panaag ni Itay Kano ang lungkot sa itsura ni Mang Cipriano. May malaking problemang pinagdaraanan si Cipriano mga kaibigan. Kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon ng kanyang asawa. At si Don Paquito ang gumawa ng paraan. Pero wala kaming tiwala sa kanya. Anong ibig mong sabihin, paring Kano? Paring Elisar, tuso ang mayamang yan. Dahil manalo o matalo man ang Dalosapi ni Cipriano sa ating panabong, ay hindi ito tutupad sa kanilang usapan ni Cipriano. Aba hindi pwede yan paring Kano. Mga pare, kailangan ng tulong natin ng sabongerong si Cipriano. Wala nang problema sa bagay na yan paring Ambrosio. Dahil yun ang dahilan kung bakit wala ngayon rito si paring Octavo at si paring Clarito. Inutusan ko silang pasyalan si Cipriano at sabihing tayo na ang magbabayad sa operasyon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng ating mga naipong perang naipanalo ng ating Malaginto. Naging masaya silang lahat nang marinig nila yon kay Tay. Samantalang sa mansyon ni Don Mauricio, bigla na lamang sumulpot sa kanyang mansyon si Douglas Estellar. Duguan ito at may amoy na nagmumula sa isang nabubulok na laman ng tao. Oh, kamusta ka na, Douglas? Estellar? Natudas mo na ba ang mga taong ipinatutudas ko sa'yo? Huwag kang mainip, Mauricio. Gusto ko munang panoorin ang aktwal kung papaano makipagpakpakan ng kanilang Malaginto. At pagkatapos noon, pag nanalo ang kanilang Malaginto, ay paniguradong mag-iinuman sila, hindi ba? At doon ko na sila tutudasing lahat. Bueno,
Sige, Mauricio. Ikaw ang bahala basta't balitaan mo kagad ako. Pag nagtagumpay ka na sa misyon mo. Mga mahal naming kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa kwentong ito. Meron na pong kasunod, ang kwentong Malaginto. Abangan niyo po. Muli po maraming salamat sa lahat ng mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads at sa mga bagong subscriber ng ating side channel na ito, Kababalaghan PH, at sa ating main channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat.